Have a great day, people of God. Let's continue our learning module in quarter 3, week 3, especially in religion grade 11. So ngayon tayo po ay nasa unit 3 na, module on political education. So tandaan po natin yung ating pong unit 1 is about the environment education. Unit 2 naman ay about gender sensitivity education. Ngayon naman, unit 3, ay pag-uusapan natin, pag-aaralan natin ang tungkol sa political education, especially the main concern, man is the main concern of the family. Pag-aaralan po natin ang family, especially here in the Philippines, the state, and the church. Family as a political unit. So, sa ating libro, ito po ay, you will find it in on pages 95 to 108. Po, no? So, our lesson for today, topic 1 or lesson 1, entitled Family as a Political Unit. So, here is the situation here in the Philippines. So, alam naman natin na ating Pilipinong pamilya ay masasabi natin na ang isa sa mga kaugalian natin, napakagandang tuwagin natin ay mga tradisyon na minana pa natin sa ating mga ninuno ay itatawag na close family ties. Yan. Isa sa ating mayaman na kultura, tradisyon. Kasi tayo mga Pilipino, tayo makapamilya. Yan. Anyway, dahil sa ating paging close family ties, nagkakaroon na nga ng extended family. Kasi ganun tayo, no? Ka-banding sa bawat pamilya. Well, pag-aralan din natin dito sa family, meron ding mga obstacles and causes. Bakit nagkakaroon ng disintegration? O let's say, yung unti-unting nagkakaroon ng pagkasira ng pamilya. Ano ba itong mga dahilan nito? What are the causes that weaken its foundation, especially the family? So, dito pag-aralan natin. Now, dito muna tayo to present the different types of families existing in the Philippines. In your book, proceed to pages 97 and 105. Now, here in the Philippines, family with a mother and a father and 2 children. So, matatawag lamang siya ng family kapag mayroong nanay, may tatay, at anak, mga anak. So, to define family, of course, dapat ay composed of a father, a mother, and a child or children. Yan po. So, ganito po siya. Next naman, ang isang uri ng pamilya sa Pilipinas ay yung tinatawag na a family with one parent and the other with the children. Yan. Ito po. Then yung pangatlo, letter C, both parents are abroad and grandparents take care of the children. So working in abroad, yung mga magulang, pareho, sinahibili na lamang sa kanilang mga lola, lolo, o kaya ay mga tito or tita. Or ano pa, no? Or one parent died. O kaya naman ay divorce. Doon sa Pilipinas, wala naman tayo divorce. No? Separation, meron po. Yan. Pero sa batas natin, ay wala pa rin po law of divorce. Next, single parent. Marami ngayon yan, no? Na itataguyod ang kanilang anak. No? Pamagitan ng solong magulang. Tulad nito. What else? Ito pa. A complete family with both parents have no stable job and children work for the family. So, imbis na mag-aral ng mga bata, dahil kapos na sila, sa pagkain kapos, di ba nga walang matirhan, walang makain, di ba kinakain yung mga pagpag, kaya yung mga anak nila ay hindi nakakapag-aral. So, sinasama na lamang sa kanilang pangangalakan katulad nito. So, malungkot na sitwasyon ito kung tutusin. What else? Extended family. Sabi nga kanina, ganun kayaman ng kultura natin. Close family ties. Na, let's say, yung siblings, kuya ate mo,
nag-asawa na nga at pilit pa rin na tumira sa inyo. Napaalam sa magulang ninyo, pwede bang magtayo na lamang ng bahay sa likod? So, tinatawag na extended family. Hanggang sa, yun na nga, nga rin tumira, kasama nyo na rin, na nakabukod nga lang, nasa likod o sa gilid ng inyong compound, tahanan. Yan. So, ito yung different types of the families here in the Philippines. Ito po yung realidad. Next. Kinds of family. Ito yung mga definition. Family orientation. No, in a sociological viewpoint, ang pamilya ay, of course, family orientation, yan, it is a family into which one is born, lived, and socialized. Consists of a father, mother, and the siblings. Family procreation, established through marriage, consists of husband and wife. Yan. Family of procreation, orientation. Then extended family, magit ko na kanina. So, ganito po sa sociological viewpoint. How about sa legal viewpoint? Ano naman ang family? So, sabi sa ating saligang batas, 1987 Philippine Constitution in Article 149, Family Code mandates the state to recognize the sanctity of family. Okay, see? So, ito ay nasa ating saligang batas na ang pamilya ay sagrado. Sanctity of family. Ito ay kinikilala dahil ito ay umiiral na batas. Pagkasundan po natin ito. What else? Protect and strengthen the family as the basic autonomous social institution. So, ibig sabihin, ang pamilya ng bawat Pilipino ay itinuturing na isang institusyon. Katulad din ng school, paaralan, ng simbahan, ng pamahalaan. Ito ay isang uri din ng institusyon. What else? No? Aspects of family relations according to the state. Sa internal aspect and external aspect. So, sa pangloob naman na aspeto, ay ang pamilya ay, ito nga, sabi nga kayo na, banal, no? Sacred. The state does not regulate or meddle in its affair. Ibig sabihin ay, sa ganito aspeto, sa pangloob na aspeto, ay hindi pwedeng makialam ang gobyerno, ang pamahalaan. No? Halimbawa na lamang doon sa mga alitan ng mag-asawa, sa pinili ng mag-asawa o ng magulang, tradition, beliefs, or sexual relations. No? Pero sa panglabas na aspeto, ang Estado o pamahalaan ay pwedeng mamagitan, regulates, intervenes in the family relations that affect third party. Halimbawa na lang when it comes to abuse, bawal, child abuse, women abuse, parental obligation of support. Dito pwedeng mamagitan ang Estado. Halimbawa yung pang-aabuso ng ama o ng magulang sa anak, pang-aabuso ng asawa, ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. May mga existing laws na po ito, may mga Republic Act po nito, lalo na doon sa child abuse, no? Yung Republic Act 7610 sa mga kababaihan, no? Yung anti-violence against women. No? So, meron pong batas ito at doon din sa mga parental obligation of support na pwede nang mag-complain, pwedeng reklamo ang tatay, ang ama o ang father na pinabayaan ng pamilya, hindi sinusuportan financially. So, pwede pong magreklamo, no? Ang asawa. Yan. So, in that way, pwedeng mamagitan dito ang pamahalaan o ang Estado sa ganitong aspeto. Yan. Now, tingnan naman natin sa pananaw ng simbahan o religious viewpoint. So, ang sabi naman dito, especially doon sa ating servant of God ni Father Patrick Peyton, sa kanyang devotion of the Holy Rosary, sabi niya, a Catholic family that prays together, stays together. Kaya kami ng pamilya ko, every night, tuwing 8 o'clock, nagdadasal kami ng rosaryo together with the family. Before we begin with our rosary prayer, of course, we begin with the intentions. Kailangan meron muna tayong intentions, especially
para sa lahat, for the common good. Isasama rin namin sa aming intentions ang mga kaluluwa sa purgatorio, conversion of sinners, pagpaan ng mundo, good health in mind and body ng bawat pamilyang Pilipino, at sa mga kaluluwa na kailangan na ating mga panalangin. So, marami pang iba yan, bago magdasal ng rosaryo. Kasi nga, dahil sa pagpanalangin na sama-sama, lalo ng pamilya, will stays together, sabi niya. So, in church views the family as a covenant relationship. Ayun nga doon sa Familiaris Consortium, number 39, as a Catechism for of Filipino Catholics, number 1013 to 84. Sabi nga, the basic unit of Christian life. Ang pamilya ay the first school of discipleship, kung saan ang magulang nagiging ang pinakaunang guro, unang tagahubog. The church in the home, the domestic church in CFC 1014 is a covenant na pinagkasundo na may pagmamahal, of course. Pinagkasundo ng Diyos. The community we need to survive as persons, a covenant where we truly belong and find our home. The charity begins at home, ika nga. The foundation for civil society, CFC 1019. And the rights and duties of parents and children. So ano nga ba ang mga tungkulin, karapatan ng mga magulang at ng mga anak? So, ito yan. Dapat ninyo ito malaman, my dear students, learners. Ito yung mga parenting responsibilities. Yan. So, mapansin ninyo, ito nga yung una, yung child guidance. So, mahirap ang magtayo ng pamilya. Tama ang kasabihan ng mga matatanda na ang pagkaasawa hindi katulad ng mainit na kanin na kapag isinubo mo, iluluwa mo. Kasi hindi po ganoon ang pag-aasawa. So, tama po ang ating mga kasabihan ng mga matanda na hindi basta-basta, hindi birong pag-aasawa. Mahirap din ang bukasyon ng pag-aasawa. Sapagkat unang-una ay kailangan magabayan ng tama ang mga anak, child guidance. Ikalawa, yung cognitive development, yung sa kanyang edukasyon, lalo sa kaisipan, to guide and give education in a proper way. For example, in a Christian education, like you, kayo ay nag-aaral sa Catholic school, private Catholic school. Then financial responsibilities sa mga tungkulin ng magulang. So, mahirap magpaya ng pamilya kung wala kayo papakain sa maging anak mo. So, kailangan dito ang false financial responsibilities. So, kailangan magsumikap, magtrabaho, magtiyaga, lalo na ang mga father, mga ama ng tahanan. Yan. Health and safety responsibilities. Ingatan natin ang kalusugan ng mga bata at kaligtasan ng mga kabataan, ng mga anak, lalo na ngayon, pandemya. Legal and moral responsibilities. Ito pa, pagdating sa mga legal na pamamaraan at sa moral, ibig sabihin yung tamang paggabay ng nararapat. Paano gumawa ng mabuti, yung mga moral obligations, moral guidelines. For example, the Ten Commandments. Yan. And then social and emotional development. So, kasama rin yan sa responsibilities ng mga magulang na turuan ng bata na matuto maipagkapwa-tao. Yan. Social, no? And emotional. Turuan ng tamang paggamit ng kanilang damdamin. Emotional intelligence, ika nga, development. So, ito yung the rights and duties ng magulang. At kayo din ng mga anak, of course, sumunod din kayo. Kasi ito isa mga tinatawag na natural law o likas na batas ng tao na kayo ay sumunod, obey your parents. What else? Ano naman itong issues affecting family life? Pag-uusapan natin ito, itong issues affecting family life. In part 2. So may part 2 po itong ating lesson na ito. Dahil medyo mahaba po itong about family. No? So for the meantime, ito po muna. And then sundan na lang po natin susunod na part 2.